Sa part 1 ng First to Reach the Top of the Chocolate Hills wins 500,000 pesos ay pinakita natin ang ganap ng challenge mula level 1 to 4. Ngayon naman, level 5, 6 at last stage ng game ang ipapakita ko sa inyo. Mas doble intense pa ang mga pangyayari dito. Kaya pakitapos nito hanggang dulo at samahan mo na rin ng share dahil dito mo rin malalaman kung sinong mananalo. Halos lahat ng player nandito nasa solve the puzzle at halos lahat magkakadikit lang. Konting-konti lang diferensya nila. Hindi mo rin malalaman talaga kung sino yung pwedeng manalo dito. Kahit huli ang Team 3 ay di sila sumusuko. Nakakapagod pero di suko hanggat wala nakakakit sa Chocolate Hills. Kapagod na pero sige tuloy lang kasi meron tayong mga pangarap na gusto makamtan. Sobrang busy ng mga players sa paglalaro ng mga challenges natin. Ang hindi nila alam ay nasa tuktok ng bundok na to ang pinakamalaking pera na ipapamigay ko sa buong history ng pag-video natin. Madalas nating laruin ng puzzle ng mga bata pa tayo pero ibang klase to. Ito yung mas nahihirapan kami. Pero nahihirapan talaga kami dito, tol. Stay focus lang sa laro. Makakaya namin to. Di mo talaga masasabi kung sinong mananalo dahil sobrang dikit ng labanan. Kunting-kunti na lang talaga makakaproceed na sila sa next level. Sa mud crawl naman, dalawa na lang. Halos magkakasabay ang lahat hanggang sa may nauna. Okay, takbo! Ang Team 8 nga pala ang nangunguna sa labanan na to papunta sa level 5. Ito naman ang mud crawl. At sa level na to ay kailangan lang nilang gapangin ang lupa na to para matapos. Isa rin to sa pinakamahirap dahil physical na lakas naman ang gagamitin dito. Hindi madali pero sobrang bilis na nagagawa ng Team 8. Konti na lang. Pwede kang magasgasan o masugatan para lang makalagpas sa gantong level. Okay. At yun, nandito na tayo sa level 6. So mukhang madali pero napakahirap ng challenge na to. Kailangan ipasok sa butas ng karayom ang sinulid at kailangan nilang makabuo ng 10. Pagtapos nun, pwede na silang umakyat para kunin yung grand prize natin. Level 6 ang laro kung saan gagamit ang players ng matinding pulso at matalas na mata para mapasok ang sinulid sa napakaliit na butas ng karayom. Pangalawang natapos sa solve the puzzle ay ang Team 2. Takbo na, sir. Takbo ka na, sir. Takbo ka na. Hirap, madali, masakit sa siko at sa tuhod pero ginapang ng Team 2 ang mud crawl para mag-proceed na sa level 6. Pagtapos naman ng Team 8 ay biglang humabol ang Team 2. Relax lang. May dalawa na tayo. 8 na lang. Kaya mo yan. Team 7 naman ang pangatlo sa labanan at sabay-sabay ring tinapos ang mud crawl. Sinimula na ng Team 7 ang thread to needle. Sinundan naman agad ito ng Team 9. Umabol na nga ang Team 9 at mabilis na gumapang kahit magasgasan at masugatan ng siko at tuhod. Mas pinahirap pa ang level na to dahil matutulis ang bato, tuyo ang lupa dahil na rin sa init ng panahon. Tatlo na. Mas lalo pang pinahirap to dahil nanggaling sila sa level 5 kung saan nanginginig pa ang katawan nila. Dagdag pa dyan ang butek sa mga kamay nila na pwedeng bumara sa butas ng karayom. Ano yun? Unti-unting pumupuntos ang bawat team. Kaya mo yan. 4 na lang. At di natin masasabi kung sino talagang mauuna. Isa na lang. Isang pasok na lang ng sinulid sa karayom hanggang sa... At nagsimula na ngang umakyat ang Team 8 sa Chocolate Hill. Ito ang level 7. Kung saan aakyat ang mauunang team sa Chocolate Hills ng magkasabay. Meron din tayong inilagay na mga lubid para may guide sila. Pero tanging kamay, paa at damo lang ang pwede nilang gamitin. Sa pag-akyat ay meron din tayong naka-standby na mga medikong sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Pagtapos ng mga ilang araw at linggo ay babalik din at tatayo rin yung mga talahib na to. Ang Team 2 ay napipressure na rin dahil isa na lang at makakaakyat na sila sa bundok. At nakumpleto na nila ang level 6. Dito nga ay agad na nagmadali at humabol ang Team 2. Sobrang intense at delikado ng pangyayari lalo na sa pag-akyat ng Chocolate Hill. Hindi pa nangangalahati pero kitang-kita mo na yung sobrang pagod sa kanila. Sobrang hirap paakyat. Habang hirap na umaakyat ang Team 2 at Team 8 ay bigla namang bumulusok sa pag-akyat ang Team 9. Habang umaakyat ang mga team ay nandito naman ako sa taas kasama ng flag at ang pinakamalaking premyo na 500,000 pesos. Andito na ngayon tayo sa tuktok ng bundok at inaantay na lang natin kung sino yung mauunang kukuha ng flag na to. Di rin to basta-basta dahil sobrang tarik at taas ng Chocolate Hill. Sobrang determinado din talaga sila manalo. Huwag mo isipin yung pera. Sumuko. Halos lahat na ay naghahabol na ng hininga. Sa di inaasahang sandali at dahil sa sobrang pagod ay nawalan ng malay si Sir Jeric.
Napansin namin na parang namutla na si Sir Jeric dala ng biglaang pag-akyat. Di natin to inasahan dahil malapit na sila sa tuktok. Tubig! Ten! Tubig isa! Si Sir Jeric nga pala ang isa sa may pinaka nakakaantig na hugot kung ba't gusto niyang sumali dito. Gusto niyang i-share lahat ng mapapanalunan sa mga estudyante niya. Pero yung dinadala ko na hugot is sa mga bata. Dumating din pala ang mga medic para umalalay at di rin natin iniwan hanggang sa maging okay siya. Mapapanood mo sa Lux BTS FB page ang lahat ng behind the scene ng challenge na to. Sa kabilang banda naman ay grabing pagod at habol hininga na rin ang Team 8. Pero habang wala pang nakakakuha ng flag ay may chance pang manalo ang lahat. Nasa taas na tayo. Sa pukpukang labanan ng 20 content creators, struggle, pressure at sa hinaba-haba at hirap ng challenge na to mula level 1 hanggang sa pag-akyat ng Chocolate Hill ay mukhang may nanalo na. Sobrang pagod na pagod si Inday Jenny at halos mahimatay din kaya napakapit na lang siya ng mahigpit sa akin. Nil. Tubig daw, sabihin mo tubig. Nil. Di na rin nila nakayanan iwagayway ang flag ng sabay kaya si Stephen Curry na lang ang gumawa. Grabe yung struggle ng team para lang makarating dito. At dahil sila ang unang nakakuha ng flag, ay may grand prize sila na 500,000 pesos. Ang kalahati nito ay mapupunta sa charity of choice nila. Yung promise natin na kalahati is itutulong natin to sa party ko, sana panalunan ko. Magbabahagi ako para sa mga estudyante ni Sir Jeric kasi kanina nalaman ko na everyday niya pala ginagawa yun sa mga estudyante niya, yung pagpapakain. Sobrang na-appreciate ko kahit nung wala pa, hindi pa nagsisimula yung game. Nasa isip ko na if ever ako yung manalo, tutulungan ko talaga si Sir Jeric. At ayun, nakita ko din yung dedication niya talaga na manalo para sa mga estudyante niya. So yun, sobrang na-appreciate ko yun. Sinabi ni Inday Jenny, magbibigay siya ng 50k para kay Sir Jeric. Gawin na natin 100,000 plus 50k galing sa akin. Salamat po, sir. Salamat po. Hindi ko na-expect. Kanina, nag-observe ako sa mga challenges para sabi ko, hindi ko kaya. Nasa mouth ko lang talaga. Kanina is, Lord, help me. Lord, help me. Pero yun lang, kasi hindi ako sanay sa endurance. Parang ako, nabigla ako sa last level. Kaya thankful pa rin ako kasi merong nagtanong kanina, yung yung pagpapakain ko. Sa accidentally, sabi ko na everyday. So yun, maraming salamat, ma'am. At maraming salamat din, Sir King Lux. Thank you. At eto, sila na ang nanalo sa King Lux Extreme Challenge natin. Subscribe!